Dumako tayo sa Henesis Kabanata 1. Henesis Kabanata 1. Babasahin ko mula talata 26 hanggang 28. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa mga talakayan na ito, hanggang ngayon na pinamagatang ang Biblia ay totoo, ipinakita ko ang ilang mga katotohanan bilang halimbawa upang ipakita na aklat ng mga katotohanan ang Biblia. Upang linawin itong paksa, ginawa kong isang halimbawa ang paglikha nitong mundo. Nalaman natin na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ang lumikha ng mundo, at nalaman din natin na ayon lahat ito sa siyensya at may lohika ang paraan ng kanyang paglikha. Tiningnan din natin ang ilang mga sipi sa Biblia bilang mga halimbawa upang ipakita na nilikha ng Diyos itong mundo sa pamamagitan ng kanyang salita, at sa pagkakataong ito ang kanyang salita ang siyang mga batas ng kalikasan. Ngayon, titingnan natin ang mas marami pang mga halimbawa na mas lalo magpapakita na ang Biblia ay salita ng Diyos at aklat ng mga katotohanan. Ngayon, pupunta naman ako sa ibang tanong. At yun ay, bakit nilikha ng Diyos itong mundo? Kapag pinag-isipan ninyo ito, sa simula, tila walang anumang dahilan ng Diyos sa paglikha nitong mundo. Kung ganoon, bakit nagpakahirap pa siyang gawin ito? Tiningnan ng mga taong tulad ni Nietzsche ang mundo na pawang walang kaayusan. Napansin nila ang malaking pagkakaiba ng mahirap at mayaman, ng maharlika at hamak. Nakita nila ang walang hustisya at pagkakapantay-pantay, at tinatanong nila kung paanong may nakapagsabi na nilikha ng Diyos itong mundo. Sinasabi nila na kung talagang may Diyos at nilikha niya ang mundo, wala siyang dahilan para lumikha ng hindi pantay at hindi makatarungang mundo. Kaya sinasabi nilang hindi sila maaring maniwala sa Diyos, at sa huli, ipinalagay nila na walang Diyos. Marahil, tiningnan rin ng ilan sa inyo ang kasalukuyang kalagayan ng mundo na tinitirhan natin, itong mundo na binabalutan ng matinding kadiliman, at nagtataka kung bakit nilikha ng Diyos ang ganyang mundo. Sa palagay ko, naisip marahil ng ilan sa inyo ang ganito kahit papaano. Iniisip ko na malamang na magkamali ang mga tao sa lipunan natin ngayon sa pag-aakala na hindi kayang sagutin ang bagay na ito. Sinasabi nila na hindi natin malalaman kung may Diyos nga ba o wala. May paniniwala talaga ang tao, kakayahang mga tuwiran at aktibong isipan. Hindi matatagpuan ang ganyang pambihirang bagay sa mga hayop. Pero ang tao ay aktibo ang isipan at isinusulong ang kanyang paniniwala. Hindi kaya't kapag matapos mabuhay ng tao rito sa mundo sa ganitong paraan, basta na lang siya mamamatay at iyon na ang katapusan? Kung ganoon, bakit may ganitong pag-iisip ang mga tao at paniniwala? Sa palagay ko, kailangan maglaan ng kaunting oras upang mapag-isipan ito. Pag-isipan ang sarili niyong kalagayan sandali. Nabuhay kayo nagsisikap na sunding maigi ang idinidikta ng inyong konsensya hanggat kaya nyo, at nagsikap din kayong malaman ang kabuluhan ng lahat ng mga iyon. Ipagpalagay na naghanap kayo na naghanap at walang nakita, at tapos sa huli,
Matapos akong mabuhay ng ganito, umabot ng lahat sa katapusan at ako'y namatay. Ano ngayon itong nilalang na tinutukoy bilang ako? Kailangan tanungin natin ang Diyos para sa kasagutan nitong lahat ng mga tanong. Marahil iniisip nyo, kung tatanungin ko ang Diyos, sasagutin niya kaya ako? Pero makikita sa Biblia ang lahat ng kasagutan. Matatanggap natin ang mga sagot ng Diyos mula sa mga pahina ng Biblia. Bakit nilikha ng Diyos itong mundo? Tiyak na mayroong dahilan, isang tiyak na dahilan kung bakit kailangang likhain ng Diyos itong mundo. Tingnan muli kung ano ang sinasabi rito sa aklat ng Henesis, lalo na sa mga talata 26 at 27. Sinasabing, "At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae." Meron ng Diyos bago pa man nilikha itong mundo. Bago nagkaroon ng mga bituin, bago itong mundo, bago nagkaroon ng lahat ng mga bagay rito sa mundo, naroon na ang Diyos. Gaya ng sinabi ko dati, may tiyak na hangarin ang Diyos sa kanyang puso. Naging isang disenyo ang hangaring ito o isang balak. At kaya, nagpasya ang Diyos na likhain itong mundo. Naglalaman ng mga pasya ng Diyos ang mga talata na kababasa pa lang natin. Sinasabi nila sa atin na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Ang larawan ng Diyos ay walang kaugnayan sa pisikal na kaanyuan ng tao. Gaya ng sinabi ko dati, may kaugnayan ito sa espiritu ng tao. Yamang, nilikha ang tao sa larawan ng Diyos, espiritual na nilalang ang tao. Ganoon din, nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang larawan upang siya ang maging kinatawan ng Diyos at mamahala sa lahat ng mga bagay rito sa mundo. Tapos sa talata 27 sinasabi na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Makakakuha tayo ng idea sa mga salitang ito kung ano talaga ang nasa isipan ng Diyos. Dapat magkaroon ng katanungan dito kung bakit hindi lang lalaki ang nilikha ng Diyos. Bakit nilikha rin niya ang babae tulad ng lalaki? Ito ang tanong na dapat nating pag-isipan dito. Bakit nilikha ng Diyos ang lalaki at babae? Ano ba ang eksaktong ibig sabihin ng larawan ng Diyos? Ang espiritu ang tinutukoy na larawan ng Diyos. Para masabing nilikha ang tao sa larawan ng Diyos, ibig sabihin may mga katangian sa espiritu ng tao na gaya ng sa Diyos. Marami ang mga katangiang ito at iba-iba. At itong parehong katangian ng Diyos ay makikita sa panloob ng katauhan ng tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Gaya ng kasasabi ko lang, marami at iba-iba itong mga katangian, pero may isang natatangi at yun ay ang pag-ibig. Kung titingin kayo sa unang Juan, Kabanata 4, Talata 8, makikita nyo na sinasabing, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Napakahalaga nitong mga salita. Nang nilalang ang tao sa larawan ng Diyos, tinanggap niya ang katangiang ito ng pag-ibig sa kanyang pagkatao. Ito ang likas na katauhan ng tao. Natural na sa isang banda masasabi na hindi lang ang tao, kundi pati mga hayop at pati na ang lahat na nilikha ay nalikha sa pamamaraan ng pag-ibig. Makikita rin ang pamamaraan ng pag-ibig sa daigdig ng mga halaman. Palipat-lipat na nangunguha ng nektar ang mga bubuyog sa mga bulaklak upang makagawa ng pulot. Habang ginagawa nila yon, dumidikit sa kanila ang mga pollen at nagpapalipat-lipat sa mga bulaklak. Sa ganitong paraan, napupunlaan ang mga bulaklak at nakakapamunga. Kaya, ganoong pamamaraan rin ang ginagamit sa daigdig ng mga halaman upang mamunga ang mga halaman. Kaya nilikha ang lahat ng mga halaman at hayop na babae at lalaki, pati rin ang sangkatauhan.
May kaugnayan itong lahat sa pisikal na pagpapahayag ng pag-ibig, pero kailangan ding magbigay at tumanggap ang tao ng pag-ibig. Bahagi ng panloob na katauhan ng tao ang pag-ibig at hindi mabuting mamuhay ang tao na mag-isa. Dumako tayo ngayon sa Henesis Kabanata 2. Kabanata 2, talata 18. Henesis Kabanata 2, talata 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ay ilalalang ko ng isang katulong niya. Sinasabi rito na gagawa siya ng katulong ng lalaki sapagkat hindi mabuti mag-isa ang lalaki, kaya lumikha ang Diyos ng lalaki at babae. Bakit hindi mabuti na nag-iisa ang tao? Kapag namuhay ang tao na nag-iisa, malulungkot siya at malulumbay, di ba? Nilikha ng Diyos si Adan, ang unang tao, subalit nag-iisa si Adan at alam ng Diyos na hindi ito mabuti para sa kanya, kaya sinabi ng Diyos na lilikha siya ng katulong ni Adan. Itong katulong ay si Eva, ang babaeng nilikha ng Diyos upang maging asawa ni Adan. Yan ang sinasabi. Ngayon, para makabalik tayo sa napakahalagang tanong na bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, dapat nating tandaan na ang Diyos ay pag-ibig. At dahil siya ay pag-ibig, siya may nangangailangan ng tatanggap ng kanyang pag-ibig. Kailangan din ng Diyos ng tatanggap ng kanyang pag-ibig. Ayaw niyang mamuhay mag-isa. Nais niyang mabuhay na totoong maligaya, na ibinabahagi ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal sa mga tatanggap nito. Sinasabi sa atin na may tatlong persona ang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mahirapan tayong maunawaan ng tatlong persona, kaya hindi ko yan pag-uusapan ngayon, pero meron lang iisang Diyos, iisa lang ang Diyos. Pag-ibig ang isa sa pangunahing katangian nitong nag-iisang Diyos. Sa madaling salita, ang buhay mismo ng Diyos ay pag-ibig. Ang katotohanan na kayo mismo'y buhay na nilalang ay nahayag sa buhay na nasa loob ninyo, di ba? At sa loob ng buhay na yon ay ang pambihirang bagay na tinutukoy nating pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit kailangan makipag-usap na isang buhay na tao sa ibang tao. Kailangan niyang tahimik na makipag-usap sa ibang tao. At kailangan maipadama ng isang buhay na tao ang kanyang pag-ibig sa iba. Kapag hindi na ipadama ng isang buhay na tao ang kanyang pag-ibig sa iba, walang saysay ang kanyang buhay. Wala siyang nararamdamang anumang kabuluhan sa kanyang buhay. May isang tiyak na layunin ang Diyos sa paglikha ng sangkatauhan. Alam ba ninyo kung ano ang tiyak na layuning yon? Lumilikha ang Diyos ng kaagapay o tatanggap ng kanyang pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ang tao sa larawan ng Diyos, upang ang tao ang tumanggap ng kanyang pag-ibig. Ang mundo, kung saan tayo nabubuhay ngayon, ay hindi ang pangunahing layunin na binalak ng Diyos. Ang pangunahing layunin ng Diyos ay lumikha ng pinakaperpektong mundo, ng pinakamagandang mundo, isang mundo na nag-uumapaw sa pag-ibig. Ito ang minimithi ng Diyos. Pinasok na ni Satanas ang mundo kung saan nabubuhay tayo ngayon na nariyan upang hadlangan ang gawain ng Diyos na ginugulo ang lahat. Hindi ang mundo natin sa kasalukuyan ang pangunahing layunin ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Nietzsche, wala sa kaayusan itong mundo, walang hustisya sa maraming bagay at puno ng krimen, pero bahagi lang ito ng isang pamamaraan. Isa itong punto na napakahalagang maunawaan. Ito ang mundong tinitirhan natin sa kasalukuyan. May walang hanggang nakaraan at walang hanggang hinaharap. Ito ang walang hanggan at ito rin ay walang hanggan. Sa madaling salita, walang hanggan itong lahat, pero simula rito at hanggang dito, ito ang panahon ng mundo kung kailan nabubuhay tayo ngayon. Sa madaling salita, ito ang panahon kung kailan nahayag ang kasaysayan ng sangkatauhan. Sa loob ng panahong ito, isinasagawa ng Diyos ang kanyang balak, nilikha ang walang hanggan, perpekto, ideal na mundo ng pag-ibig. Bahagi pa rin itong lahat ng pamamaraan ng paglikha. Ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon ay hindi walang hanggan, hindi magiging walang hanggan.
Pamamaraan lang ng paglikha itong mundo ng walang hanggan, ideal na mundo ng Diyos. Siguradong hindi pa tapos ang paglikha ng Diyos. Kahit ngayon, isinisilang pa ang mga sanggol. Mga nilikha rin ang mga bagong silang na sanggol. Nabubuo rin ngayon ang mga bagong bituin, gaya ng ipinaliwanag ko noon. Bahagi itong lahat ng tuloy-tuloy na pamamaraan ng paglikha. Kahit ang mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon ay nililikha pa rin. Kaya, ano ba ang perpektong mundo ng Diyos? Malalaman din natin ang sagot sa tanong na ito kung bubuklatin natin ang Biblia. Dumako tayo sa pinakahuli ng Biblia, ang aklat ng Apokalipsis. Pinakahuling aklat ng Biblia ang Apokalipsis. Apokalipsis, Kabanata 21. Apokalipsis, Kabanata 21, mga talata 1 at 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Sinasabi rito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Itong bagong langit at bagong lupa ay kasunod ng kasalukuyang langit at lupa. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay ang walang hanggang langit na ninais ng Diyos sa simula pa lang. Ang walang hanggang langit. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Gaya ng sinabi ko kanina, malalaman natin na paparating na ang oras kapag itong magulong mundo kung saan tayo nabubuhay ay lilipas. Gaya ng ipinaliwanag ko na, hindi mananatili magpakailanman itong daigdig. Ang pagdami ng mga lindol ay isang palatandaan na hindi ganoon katibay ang pundasyon nitong daigdig gaya ng iniisip natin. Bola ng apoy ang araw at unti-unti ring nawawala ang init nito. Pero bago pa man mawala ang araw, aabot tayo sa panahon na hindi na tayo maaring mabuhay sa daigdig. May hangganan itong nakikita nating mundo, hindi walang hanggan. At tandaan ninyo na may hangganan din ang ating laman. Kaya may hangganan itong kasalukuyang mundo. Darating ang panahon na ang lahat ng ito ay magwawakas. Bahagi ng orihinal na balak ng Diyos na maging daan itong kasalukuyang mundo upang simpleng matamo ang kanyang hangarin at ang kalalabasan nito ay ang bagong walang hanggang mundo. Dito sa talata sinasabing, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Gaya ng alam ninyo, ang Jerusalem ang kapital ng Israel ngayon, at ganoon na sa loob ng napakahabang panahon. Subalit, allegory ang Jerusalem na yan. Anino ito ng mangyayari pa lang. Isa itong allegory na sumisimbolo sa Jerusalem ang walang hanggang langit. Sinasabi rito, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Anong uri ng relasyon mayroon ng babaeng ikakasal at sa kanyang asawa? Relasyon ito ng pag-ibig, di ba? Walang kinalaman ang damit na isinusuot niya sa relasyon ng babaeng ikakasal sa kanyang asawa. Hindi ang magarang damit pangkasal o ang magandang ayos ng buhok ang dahilan kaya naging bride ang isang babae. Kahit ang pinag-aralan ay hindi basihan ng pagpapakasal. Ang relasyon ng babaeng ikakasal sa lalaki ay dahil talaga sa pag-ibig. Kaya ano itong walang hanggang langit? Ito ang mundo kung saan naging perpekto ang pag-ibig. Isang mundo ito ng perpektong pag-ibig. Ngayon, tingnan natin ang mga talata 3 at 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao,
at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Sinasabi rito na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at ang Diyos ay mananahan sa kanila. Ito ang lugar kung saan magkasamang mamumuhay ang tao at ang Diyos. Pero paanong mangyayari yun? Ito ang magiging lugar kung saan magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa tao at sa makatuwid makakapamuhay ang Diyos at ang tao ng magkasama at magmamahalan. Sinasabi ritong, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, wala nang mamamatay. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Hindi naman talaga sinabi sa marami pang mga salita, pero hindi na magkakaroon ng mga digmaan, alitan, wala nang pagkagutom, magiging ganap at katangi-tanging mundo. Isang ganap, katangi-tanging mundo. Pag-isipan natin ito sandali. Perpekto ang Diyos. Ang nililikha niyang mundo ay hindi itong mundo natin sa kasalukuyan kung saan tayo nabubuhay. Ang nais ng Diyos ay lumikha ng isang ganap na mundo. Sa ganap na mundo na iyon, kung saan wala ng kamatayan, sakit, gutom, digmaan, pag-aaway, at wala ng kasalanan, magiging isang ganap na mundo. Sa makatuwid, itong mundo na nililikha ng Diyos ay isang perpektong mundo ng pag-ibig. Isang ganap na mundo ng pag-ibig. Sa mundong iyon, wala nang galit o ano paman. Dahil dyan, hindi na magkakaroon ng digmaan at kasalanan. Ang pinagdadaanan nating proseso ngayon ay ang pamamaraan ng paglikha ng Diyos ng isang ganap na mundo. Kung ganoon, kahangalan na pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang kalagayan gaya ng ginawa ni Nietzsche at sabihin na hindi makatarungan ang Diyos. Tunay na pagpapakita ng kahangalan ng tao ang pagtansya sa walang hanggang isipan ng Diyos gamit ang limitadong isipan ng tao na hinahatulan ng Diyos sa ganitong paraan o sa ganoong paraan ayon lang sa gusto niya na tinutuligsa ang Diyos at sinasabi na hindi siya makatuwiran. May mas katawa-tawa pa ba rito? Pagsamasamahin man ninyo ang lahat ng mga isipan sa mundo, hindi nila mapapantayan ang isipan ng Diyos. Imposibleng maabot kahit katiting ang kaalaman ng Diyos. Nasa proseso ngayon ang Diyos sa paglikha ng isang walang hanggan at katangi-tangi mundo na nasa kanyang walang hanggan, katangi-tangi at matayog na isipan. Ngunit ang suliranin ay hindi makakapasok ang tao sa walang hanggang mundo ng pag-ibig nang ayon lang sa ibig niya at mamuhay roon magpakailanman. Paano makakapasok ang tao rito sa walang hanggang mundo ng pag-ibig? Kailangan mabatid niya ang pag-ibig ng Diyos. Kapag nabatid ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos, makakapasok na siya sa mundo ng Diyos. Bakit naparito sa mundong ito si Jesucristo? Alam ba ninyo kung ano ang layunin ni Jesus sa pagparito sa mundo? Sa Kabanata 3 ng Juan, talata 16, sinasabing, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesucristo ang pag-ibig mismo ng Diyos. Si Jesucristo mismo ang siyang ipinahayag sa mundo bilang kinatawan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Namatay si Jesus sa krus at pagkatapos bumangon siyang muli mula sa mga patay. Ngunit ano ang kahulugan ng pangyayaring ito? Nasa pangyayaring ito ang katotohanan upang mabatid natin ang pag-ibig ng Diyos. Maraming tao ang nabubuhay sa mundo. Napakaraming tao rito sa mundo at sa mga nakabatid ng katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, sila ang mga nakahandang pumasok sa walang hanggang mundo ng pag-ibig ng Diyos.
Ito ang dako ng kasaysayan nitong mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon. Ito pa ang dapat nating pag-isipan ng mabuti. Ano ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan? Kapag nag-isip ang tao, maaaring itanong nila sa kanilang mga sarili, bakit ako nabubuhay sa mundong ito? Pagtuunan man ng husto ng tao itong tanong, hindi niya malalaman ang sagot. Bakit ako nabubuhay? Hindi ako isinilang dito sa mundo dahil gusto ko. Isinilang ako dahil sa aking mga magulang. Hindi ko kagustuhang maisilang. Ang mga magulang ko ang nagdala sa akin dito sa mundo, pero bakit nga ako nabubuhay? Mamamatay rin naman ako sa huli. Gaano man pag-isipan ng tao sa sarili niya, hindi niya malalaman ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Subalit, may isang paraan para malaman ng tao ang dahilan kung bakit siya nabubuhay sa mundong ito. Kung malalaman muna niya ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan, kung ganoon, malalaman na niya ang kahalagahan ng sarili niyang buhay. Napakahalaga talaga ang kasaysayan ng sangkatauhan. Isipin ninyo ang sarili niyong buhay. May nakita ba kayong kabuluhan? Isinilang kayo at tapos, pagdating sa takdang panahon, nag-aral kayo sa elementarya, tapos noon sa high school, tapos sa universidad. Kalaunan, nakakita kayo ng trabaho at nagsimulang magnegosyo. Hindi ba't karaniwang takbo na ito ng buhay at nabubuhay ng naayon? Sa ganitong paraan, nabubuhay ang ibang tao at ang iba naman sa ibang paraan. Napakarami ng uri ng mga tao at may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Ngunit pagdating nila sa katapusan, malalaman nila na wala palang saysay ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng inyong pagsisikap, walang ibang naghihintay sa inyo kundi kamatayan. Ang katapusan. Nasaan ang kabuluhan sa ganoong buhay? Walang anumang kabuluhan. Subalit, may kabuluhan sa kasaysayan ng sangkatauhan na nahayag mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa kasalukuyan. Malaki ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Kapag nalaman ninyo ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan, malalaman din ninyo ang kahulugan ng inyong buhay rito sa mundo. Hindi nyo malalaman ang inyong kahalagahan dito sa mundo kung hindi nyo muna aalamin ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ganoon pa man, marami pa rin mga tao ang nananatiling walang alam sa kahalagahan na ito at basta na lang nabubuhay kahit papaano at kapag natapos na ang kanilang mga buhay, mamamatay sila. Namumuhay silang walang pag-asa, walang kahit na anong pag-asa. Hindi ba totoo? Ipinagbabahala na lang ang mga pangyayari. Kakain lang ako ng mabuti, mamumuhay ng maayos, magpakasaya at magpakaligaya hanggat kaya ko. At pagkatapos noon, ewan ko na. Paano ko malalaman kung anong mangyayari pagkatapos? Hindi ko na yan problema. Totoo na hindi nila alam. Nabubuhay lang sila hanggat gusto nila, nasa pakiramdam nila ay kailangan mabuhay lang sila para sa kasalukuyan. Pero, saan nga ba makikita ang kaligayahan? Matatagpuan ang kaligayahan sa pag-ibig. Ipagpalagay na nag-iibigan ang isang lalaki at isang babae. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Hanggang isang araw, isa sa kanila ang nagtaksil. Kapag nangyari yan, magwawakas ang kanilang pag-iibigan. Ang masama niyan, maaaring magpakamatay ang pinagtaksilan. Bakit? Dahil kung walang pag-ibig, wala nang saysay ang buhay. Kapag nawala ng pag-ibig ang isang tao, mawawalan din siya ng ganang mabuhay, kaya maaari siyang magpakamatay. Ganito kahalaga ang pag-ibig. Palaging pinag-uusapan ng mga tao ang pag-ibig, pero may malaking posibilidad na ituring lang ng mga tao rito sa mundo ang pag-ibig ng napakababaw. Sa mga talakayang ito, habang pinag-aaralan natin ang Biblia, susuriin natin kung ano ang totoo, ang tunay na pag-ibig. Kapag nalaman ninyo kung ano itong tunay na pag-ibig at kung ano ang ibig sabihin nito, malalaman din ninyo kung ano ang ibig sabihin ng nasiyahan ng husto. Ang buhay ng tao rito sa mundo ay hindi talaga na walang kabuluhan. Dumako tayo sa ibang talata sa Biblia. Juan Kabanata 12. Juan Kabanata 12.
na sa Bagong Tipan. Juan, Kabanata 12. Talata 24. Juan, Kabanata 12, Talata 24. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa, ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kumuha ng isang binhi, ang isang magsasaka, at itinanim ito sa lupain niya. Itinanim niya ang binhi sa lupa. Pagkatanim ng binhi sa lupa, umuusbong ito at nag-uumpisang tumubo. Nag-uumpisang tumubo ang usbong at nang lumaki na ng kaunti, nagkaroon ng mga dahon at sa bandang huli ay namunga. Nangyari itong lahat ayon sa mga batas na ayon sa kalikasan. Binanggit ni Jesus ang tungkol sa isang butil ng trigo na nahulog sa lupa. Kung may mahulog na butil ng trigo dito sa lamesa at hahayaan nyo lang ito, hindi ito mamamatay. Pero hindi rin tutubo ang butil na yan ng trigo. Subalit, kung ibabaon nyo sa lupa ang butil ng trigo, tutubo yun, magdadahon at magkakaroon ng maraming bunga. Pero hindi ba alam na ito ng lahat? Bakit sinasabi ito ni Jesus? Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Naparito si Jesus sa mundo, 2,000 taon na ang nakalilipas, pero bakit nga ba siya naparito? Naparito siya bilang binhi na nahulog mula sa langit. Siya ang binhi ng buhay. Tinutukoy natin na si Jesus ang anak ng Diyos, pero kapag sinasabi natin yan, ibig sabihin, dumating si Jesus bilang binhi ng buhay. Gaya nitong isang butil ng trigo na magbibigay ng maraming trigo kapag namatay at pagkatapos muling tutubo, namatay rin si Jesus gaya ng butil ng trigo na namatay sa lupa, subalit bumangon siyang muli sa mga patay. Sa katotohanan ito, mula rito sa isang butil ng trigo, magkakaroon ng maraming bunga. Namunga ng mas maraming butil ng trigo gaya ng nauna. Talagang napakahalaga at makabuluhang mga salita. Maraming mga tao ang nabubuhay rito sa mundo at kapag nabatid ng sinuman sa mga taong yon ang katotohanan ni Jesus, isinilang sila bilang mga anak ng Diyos. Isinilang sila bilang mga anak ng Diyos. Bakit sinugo ng Diyos si Jesus dito sa mundo? Upang itanim ang nag-iisang binhi, ang nag-iisa niyang anak, upang isilang pa mas marami pang mga anak. Ito ang layunin ng Diyos. Tingnan natin ang iba pang talata sa Biblia. Mga taga-Roma, Kabanata 8. Pagkatapos ng Ebanghelyo ni Juan, sumunod naman ang aklat ng mga gawa at tapos ang mga taga-Roma. Mga taga-Roma, Kabanata 8. Talata 29. Mga taga-Roma, Kabanata 8, Talata 29. Kabanata 8, Talata 29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Tinutukoy rin itong talata si Jesus. Dati, si Jesus lang ang nag-iisang anak ng Diyos. Pero hindi na siya ang nag-iisang anak ngayon. Siya ang nag-iisang anak at naparito sa mundo bilang bugtong na anak, ngunit naparito rin siya bilang binhi ng buhay. At sa pamamagitan ng binhing iyon, mas marami pang mga anak ng Diyos ang isinilang. Kaya ang nangyari, hindi na nag-iisang anak si Jesus, kundi naging panganay na anak. Si Jesus ang naging panganay na anak. Pag-isipan nyo ito. Ano ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan? Ito ang pamamaraan kung saan isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang mas marami pang mga anak ang isilang. Pamamaraan ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan sa pagsilang ng mas marami pang mga anak.
Isipin sandali ang inyong mga sarili. Meron kayong pisikal na katawan, di ba? Pero ang inyong laman ay hindi pa ang totoong binhi na namumunga. Ang inyong laman ay isa lang lalagyan na walang laman. May espiritu kayong lahat sa loob ninyo, ngunit hindi pa nagiging tunay na bunga ang espiritu na yan. Kung mababatid nyo itong katotohanan, ang batas ng Diyos sa espiritu, ang buhay ng anak ng Diyos, ay matutupad sa inyo. Inilalarawan ng Biblia itong karanasan bilang pagiging born again. Sa ngayon sa Korea, pinag-uusapan ng husto sa larangan ng politika at negosyo ang tungkol sa muling pagsilang o pagiging born again. Sinasabi na kailangang maisilang na muli. Ngunit itong salitang born again ay nagmula sa Biblia. Kung Biblia ang pagbabatayan, ano ang ibig sabihin ng muling pagsilang? Kapag ang mga makasalanang tulad natin na nabubuhay sa ating mga pisikal na katawan ay isilang bilang mga anak ng Diyos, yan ang pagsilang na muli. Ito ang layunin sa likod ng kasaysayan ng buong sangkatauhan. Tatanungin ko kayo, naisilang na ba kayo bilang anak ng Diyos? Pagkapanganak ninyo mula sa sinapupunan ng inyong ina, yun ang unang pagsilang. Subalit, kailangan maisilang kayong muli. Yan ang pagsilang na muli. Kapag naranasan na ninyo itong ikalawang pagsilang, doon lang kayo magiging anak ng Diyos. May aklat ako rito at nais kong gugulin ng ilang minuto sa pagkukwento sa inyo. Ang pamagat na aklat ay This is how they were born again. Ganito sila isinilang na muli. Inilathala itong aklat sa Korea, pero sigurado akong may ganito ring aklat sa Ingles. Isinasaad nitong aklat ang mga kwento ng ilang sikat na mga Kristiyano sa kasaysayan at ang unang kabanata ay tungkol kay Martin Luther. Sa simula, isa siyang paring Katoliko. Isa siyang pari, ganoon pa man, isinilang siyang muli. Sinasabi sa aklat na ito na isinilang siyang muli sa edad na 29. Isinasaad sa ikalawang kabanata ng aklat ang istorya ni John Calvin, ang nagtatag ng Presbyterian Church. Si Calvin ang nagtatag ng Presbyterian Church. Isang henyo si Calvin, isang henyo. Naging pastor siya sa edad na 12 at isinilang na muli sa edad na 24. Naging pastor nang siya'y 12 taong gulang, ngunit isinilang na muli nang siya'y 24. May kabanata rin itong aklat tungkol kay John Wesley, ang nagtatag ng Methodist Church. Si John Wesley ang nagpasimula ng Methodist Church, pero hindi pa siya isinilang na muli hanggang sa 13 taon ang nakalipas matapos niyang maging pastor. Isinasaad sa aklat ang kwento ni Wesley nang maranasan niya itong muling pagsilang. Pastor na siya bago pa man siya isinilang na muli at nagtungo siya sa Amerika bilang isang misyonaryo. Habang papunta siya sa States, sinalanta ng malakas na bagyo ang kanyang barko at tila halos tataob na ang barko. Ngunit sakay ng barko, may isang grupo ng mga tao ang nananatiling kalmado at mahinahon na sama-samang umaawit ng himno na hindi kinakitaan ng anumang takot sa kabila ng rumaragasang bagyo sa paligid at ang panganib na tumaob ang barko. Kabilang sila sa grupo ng Puritan na kilala bilang mga Moravians, at humanga si Wesley sa kanilang kahinahunan. Kahit siya mismo ay isang pastor, natakot siya sa unos at sa posibilidad na tumaob ang barko. Nagtaka siya kung bakit kalmado pa rin sila. Kaya kinausap niya sila at tapos isa sa kanila ang nagtanong sa kanya kung isinilang na ba siyang muli. Sa kalituhan, sinabi niyang isinilang na siyang muli at nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa Amerika. Nanirahan siya roon ng 2 taon, subalit hindi siya nagtagumpay. At sa wakas, napag-isip-isip niya na hindi pa siya isinilang na muli. Pagbalik niya sa Inglaterra, nagpatuloy siya sa kanyang espiritual na pagsasaliksik habang inaalam kung paano ba ang may silang na muli. At pagkatapos niyang mamuhay bilang isang pastor sa loob ng 13 taon, ay sa wakas isinilang siyang muli noong ika-24 ng Mayo, 1738, 15 minuto bago mag-9 ng gabi.
Itinala pa nga niya ang eksaktong oras sa kanyang talaan. Lubhang napakahalaga nitong usapin ng pagsilang na muli. Kahit ako, naging pastor muna ako sa loob ng 10 taon bago ako isinilang na muli. Isinilang ako sa isang Kristiyanong pamilya. Dumadalo ang mga magulang ko sa lokal na Presbyterian Church kung saan isa sa mga nakatatanda ang aking ama, kaya nagsisimba na rin ako sa napakabata pang edad. Nag-aral ako sa Presbyterian College of Theology at naging isang pastor sa Presbyterian Church. Naging pastor ako noong ako'y 29 na taong gulang. Sa aking pakikipagsapalaran bilang isang pastor, nalaman ko na nagkaroon ng suliranin sa aking puso. May kaugnayan ang suliraning iyon sa ika-22 kabanata ng Mateo kung saan binasa natin kung paanong lumapit ang isang tagapagtanggol kay Jesus isang araw upang subukin siya at nagtanong kung ano ang pinakamalaga sa lahat ng mga utos. Sa ganito sumagot si Jesus, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Habang binabasa ko itong mga talata, parang hindi malinaw ang eksaktong ibig sabihin ng mahalin ninyo ang Diyos ng buong puso. Dahil parang napakalabo at hindi ko talaga alam kung ano ang ibig sabihin, nilagpasan ko na lang. Pero ang mahalin ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili ay ibang usapin din. Paano kung mamahalin ang aking kapwa gaya ng aking sarili? Namuhay ang aking ama na sinusunod na mabuti itong kautusan. At habang ako'y lumalaki, nag-iwan ito sa akin ng isang dakila at panghabang buhay na impresyon. Para bigyan kayo ng halimbawa, isang taglamig, may pumuntang pulubi sa aming bahay at inanyayahan siya ng aking ama na pumasok. Sa katunayan, tumira ang pulubi sa amin ng ilang araw, nakikikain at nakikitulog sa iisang bubong. Ganyan ka mapagbigay ang aking ama. Sa ibang okasyon naman, isang gabi sa aming bahay, may pulubing lumapit, nanghihingi siya ng pagkain. Matagal na ito. Sa ngayon, wala na nagpupunta sa amin para mamalimos ng ganyan. Malamig talaga noon. Binuksan ng aking ama ang harap ng pintuan, nakita niyang may nakatayong pulubi roon at tinanong kung giniginaw ba siya. Sinabi ng pulubi na oo at walang kaano-ano, hinubad ng tatay ko ang sarili niyang jacket at ibinigay sa tao at sinabi na kanya na yun. Ganito ang mga uri ng gawaing nakikita ko sa aking ama habang ako'y lumalaki. Kaya kahit hindi ko alam ng mga panahong yon, may namumuo palang paniniwala sa akin. Yan ang ibig sabihin ng maniwala kay Jesus. Ganyan pala dapat kung totoo kayong naniniwala. Yan ang mga isiping kumalat sa aking puso. Tapos, naging isa nga akong pastor at isang araw habang binabasa ko itong talata kung saan sinasabing mahalin ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili, sumaksak sa aking puso ang mga salitang ito gaya ng salubsob na tumusok sa loob ng inyong balat. Minamahal ko ba talaga ang aking kapwa gaya ng aking sarili? Kailangan ko subukan kahit papaano, di ba? Magmula noon, hinuhubad ko na rin ang aking jacket at ibinibigay sa mas nangangailangan. Isang araw, may isang estudyante sa high school ang pumunta sa aking bahay na umaasa makakakuha ng makakain. Wala sa bahay ang asawa ko ng oras na yon, kaya nagpunta ako sa kusina, kumuha ng malaking supot ng bigas, ibinigay sa estudyante at pinauwi na siya. Pag-uwi ng asawa ko, siyempre, nalaman niya na nawawala ang bigas. Nang nalaman niya ang ginawa ko, hindi niya ako kinausap ng 5 araw. Ganyan ako namuhay. Ganoon pa man, habang lumilipas pa ang mga araw, lalo akong binabagabag ng aking konsensya. Ito ba ang ibig sabihin ng mahalin ang aking kapwa gaya ng aking sarili? Ano man ang gawin ko, parang hindi ko kayang mahalin ang aking kapwa gaya ng aking sarili. Kaya sa huli, napag-isip-isip ko na isa akong hipokrito. Kung ordinaryong tao lang sana ako, marahil hindi ako gaanong mag-aalala. Kahit hindi ko kayang magmahal ng kapwa gaya ng aking sarili, trabaho ko yun, nahawak ang Biblia at turuan ang ibang tao na magmahal. Yan ang dahilan kaya ako naging hipokrito. Kaya tinanong ko ang sarili kung bakit kailangan ko mabuhay sa pagkukunwari. Ginawa ko iyon upang kumita ng pera. Yan ang dahilan kaya ginawa ko yun. Nagsinungaling ako para kumita
At sinabi ko sa mga tao na gawin ang mga bagay na kahit ako mismo ay hindi kayang gawin. May mas hipokrito pa ba kaysa rito? Tuwing umaga, nagdarasal ako na umiiyak. Gumigising ako ng maaga araw-araw para magdasal at walang araw na hindi ako umiiyak habang nagdarasal. Nagdarasal ako tuwing umaga na dumadaloy ang mga luha sa aking pisngi, subalit hindi ko pa rin makita ang kasagutan. Hanggang sa dumating na ang oras para lumipat na ako sa ibang simbahan. Nang panahong iyon, napaganda ko na ang aking reputasyon at sasabihin ng kahit sino, oo, napakahusay na pastor ni Pastor Kwon. Yun din ay isang pagkukunwari. Hanggang isang araw, may imbitasyon na dumating mula sa isang malaking simbahan kung saan gusto nila maging pastor ako roon. Bago nila ako formal na inimbitahan na tanggapin ang posisyon, ninais nila magpunta ako roon at pakitaan sila ng isang sample ng sermon at alam ba ninyo kung ano ang naging paksa ng aking sermon? Kumikita ako ng pera at sa ganitong pamagat pumunta ako at nagsermon. Sinabi ko, nagtatrabaho ako upang kumita ng pera, subalit wala akong magagawa roon kaya gagawin ko na lang ang lahat ng aking makakaya. Kahit nangaral ako ng ganito, naipasa ko ang pagsusulit at natanggap. Tapos isang araw, binabasa ko ang isang magazine na tinatawag na The World of Ideas at may sinabi sa artikulong yon na tinamaan ako talaga. Isinulat ni Suk Hoon Ham ang artikulo, isang kilalang dalubhasa sa filosofiya at palaisip. At doon sinabi niyang ipinagbibili ng isang babaeng bayaran ng kanyang katawan upang kumita, ipinagbibili ng isang guro ang kaalaman upang kumita, at ipinagbibili naman ng isang pastor ang mga moral upang kumita. Kaya ano ngayon ang kaibahan? Buong gabi ako hindi makatulog matapos kong mabasa ang artikulong yun. Nakikita ko na ako bilang pastor ay mas marumi pa kaysa sa mga babaeng bayaran. Hindi tinatago ng isang babaeng bayaran na siya ay makasalanan. Mababa ang tingin sa kanya ng tao at itinuturing na mababang uri. Inaapi siya at sa kabila ng mga ito, sinusubukan pa rin niyang kumita para mabuhay. Ako bilang pastor, kapag suot ko na ang aking damit at tumatayo sa pulpito, mukha akong anghel na bumaba galing sa langit. Mataas ang tingin sa akin ng mga tao na tila ba ako'y isang anghel. At tila napakaayos na dumadaloy ng mga salita ko mula sa aking mga labi. Ngunit, kung susuriin ninyong mabuti ang aking puso, makikita nyo na gaya lang ito sa puso na makikita nyo sa kaloob-looban ng isang bayarang babae. Bakit? Wala akong ninakaw, pero kapag nakakita ako ng pera, gusto kong mapasa akin yun. Kasakiman ang naghahari sa akin. Wala naman talaga akong ginawang mali kung tutuusin, pero kapag nakakita ako ng isang magandang babae, pakiramdam ko na aakit ako sa kanya. Ano ang kaibahan? Kaya sa tuwing tatayo ako sa pulpito upang magbigay ng sermon, parang sinisigawan ako ng Diyos mula sa langit, "Salbahe ka, hipokrito!" Sa loob ng mahabang 10 taon, nabuhay ako, nadala-dala ang mga isiping ito sa aking konsensya. Hipokrito, kumikitang hipokrito. Nabuhay ako ng ganito sa loob ng 10 taon. Sa huli, hindi ko na matagalan at inisip ko kung pwede nga lang na mamatay na ako na matapos na ang lahat. Binabagabag ako ng husto ng aking konsensya. Sobra akong pinahirapan at dahil sa matinding dalamhati na wala na ako ng ganang mabuhay. Naisip ko na mas mabuti pang mamatay at nang matapos na. Isang gabi, buong magdamag akong nakipag-away sa Diyos. Diyos ko, bakit mo ako ginawang pastor? Masyado akong nahihirapan at hindi na ako maaaring magpatuloy ng ganito. Pakibigyan nyo na lang ako ng ibang gawain. Pero kakaiba man, kapag itinalaga na ang isang tao sa pamamagitan ng pagpuputong ng mga kamay, parang tumanggap na siya ng opisyal na tatak sa buong buhay niya. Tila hindi ko na matatakasan ang aking mabigat na suliranin. Subalit, noong 1961, noong ika-18 ng Nobyembre, lubos na nabago ang aking buhay. Sabado noon at nakaupo akong may nakabuklat na Biblia sa aking harapan habang inihahanda ang aking sermon para sa susunod na araw. Habang nagbabasa, bigla kong nabatid kung ano ba talaga ang sinasabi ng talata na nasa harap ko. Basta ko lang nalaman ang tunay na kahulugan ng isang talata sa Biblia. Pero, nang sandaling yun,
Lahat ng paghihirap sa aking konsensya na nagdulot sa akin ng pasakit at dalamhati sa mahabang panahon ay bigla na lang nawala. Kasabay noon, isang matinding pasasalamat ang bumukal sa loob ng aking puso. Kalahati pa lang ng sermon ang naihahanda ko, pero hindi ko maipagpatuloy. Bumukal ng husto ang pasasalamat sa aking puso. Kaya nagsimula akong umawit ng himno. Nagkumpisa akong umawit ng mga 2:00 ng hapon hanggang sa magdilim. Inawit ko ang himnong, "Everything has changed since my sins were forgiven." Umawit ako ng umawit at nang hindi ako nagpakita para maghapunan, dumating ang aking anak para tingnan kung ano na ang nangyayari. Estudyante siya sa high school ng mga panahong yun. Pumunta siya sa aking silid, sumilip sa pintuan at sinabing, "Itay, Itay, huminahon ka. Nababaliw ka na ba?" Hindi ko alam kung nababaliw ako o ikaw, pero tiyak isa sa atin. Marami sa mga tao ang nawawala sa sarili. Nawawala sila sa sarili dahil tinalikuran nila ang Diyos at mas hinarap pa ang mga bagay dito sa mundo. Tinalikuran ng lahat ng tao rito sa mundo ang Diyos. Dapat dumating ang oras na tapusin ng inyong puso ang pagsunod sa mga bagay rito sa mundo at manumbalik sa Diyos. Yan ang karanasan ko sa pagtanggap ng pangalawang kapanganakan o ng pagiging born again. Walang makakapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi muna nararanasan itong maisilang na muli. Dumako tayo sa ibang talata ng Biblia. Mga taga-Roma, Kabanata 5. Mga taga-Roma, Kabanata 5. Sa Bagong Tipan, mga taga-Roma, Kabanata 5, Talata 5. Basahin natin ng sabay-sabay. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tingnan ang sinasabi rito. Sinasabi rito na ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso. Ang pag-ibig ng Diyos ay nabuhos sa ating mga puso. Paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapag dumating ang banal na Espiritu, makikilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Paglalakbay ng pag-ibig ang buhay ng tao. Mahala ng sanggol ng maliit na bata o ng bata nag-aaral na sa nursery ang kanyang ina. Nanay lang niya ang kilala niya. Kahit sa banyo lang pupunta ang kanyang ina, susunod siya na nakahawak sa palda. Nanay, nanay ang palagi niyang tinatawag. Tapos ilang panahon pa, mag-aaral na siya sa elementarya at mahati na ang kanyang pagmamahal. Pareho na niyang mahal ang kanyang mga kaibigan at ina. Pag uwi niya mula sa eskwela, tatawag siya ng Nay para malaman kung nandun ang nanay niya. Kung naroon, bibitiwan lang niya ang kanyang bag at lalabas para maglaro nang walang anuman. Pero kung wala doon ang kanyang ina, kapag hindi siya sumagot sa pagtawag niya ng Nay, mas lalakasan pa niya ang tawag, Nay! Kapag hindi pa rin sumagot, sisigaw pa siya ng mas malakas, Nay! Masama ang loob niya kapag hindi sumagot ang kanyang ina. Pero kapag nasa high school na siya, ibang kwento na yan. Ngayon, mga kaibigan na lang ang mahal niya at mga kaibigan lang. Palamuti na lang ang tingin niya sa kanyang ina, isang financial supporter, yung tagabigay ng pera. Pero sa mga kaibigan, hindi siya maihihiwalay. Sasama siya sa kanila ng buong gabi at hindi nagsasawang sumama sa kanila. Yan ang pagmamahalan ng magkakaibigan. Tapos habang nagkakaedad, sa ngayon parang mas mabilis magkaisip ang mga kabataan kaysa dati, kaya nangyayari rin ito sa mga nasa middle school. Pero kapag nasa high school na ang isang estudyante, sa ibang direksyon na babaling ang kanyang mga mata. Babaling ng ganito. Titingin na siya sa babae. Magkakaroon na siya ng interest dito at magkakaroon ng bagong pag-ibig. Pag-ibig para sa babae. At paglaon, magpapakasal. Kapag magkasamang namuhay ang dalawang tao na pinagbuklod ng kasal na pag-ibig, ang pag-ibig na iyon ay magiging mabunga. Pero sa paglipas ng panahon, maaari ring masira ang kasal na iyon. Maaring isa sa kanila ang hindi nasisiyahan o habang tumatanda, lumilipas na ang sigla ng pag-ibig.
At ang pag-ibig na iyon ay manlalamig. Nalaman nila na hindi perpekto kahit ang ganitong uri ng pag-ibig. Sa bandang huli, nasa mataas na antas ang pag-ibig na kailangan ng tao. Ang pag-ibig na kailangan ng tao ay ang pag-ibig sa pagitan ng Diyos at tao. Kapag natupad ang pag-ibig na ito sa pagitan ng Diyos at tao, yan ang perpektong pag-ibig. Kaya sinasabi ritong, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kapag nabatid ninyo ang pag-ibig ng Diyos, inyong malalaman na walang maikukumpara sa pag-ibig na ito. Ito ang nangyayari kapag nagiging anak tayo ng Diyos. Nagiging kabahagi kayo sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa layuning ito, kaya nilikha ng Diyos itong mundo. Makakapasok sa walang hanggang mundo ng pag-ibig ng Diyos yung mga tao na nakabatid sa pag-ibig ng Diyos. Napakahalaga nitong punto. Hindi tayo nabubuhay rito sa mundo para lang mamatay sa bandang huli. Nabubuhay tayo rito sa mundo upang makapasok sa walang hanggang mundo ng pag-ibig. Nabubuhay tayo sa kasalukuyan upang makapasok sa tanging mundo na walang hanggan, ang walang hanggang perpektong mundo, ang walang hanggang mundo ng perpektong pag-ibig. Pero, hindi kayo makakapasok sa mundong iyon hanggat hindi kayo naisisilang na muli at nababatid ang pag-ibig ng Diyos. Namatay ang aking ina nang ako'y 12 taong gulang. Pagkawala ng aking ina, naramdaman ko na may kahungkagan sa aking puso. Nawala na ang siyang nagbigay sa akin ng pag-ibig. Ang puso ang simbolo ng pag-ibig, pero may puwang sa pag-ibig sa aking puso. Kaya naging malungkot ang buhay ko rito sa mundo at nangungulila. Kahit matanda na ako, nangungulila pa rin ako ng husto sa aking ina at palagi ko siyang iniisip at nananabik na makitang muli. Subalit, nang mabatid ko ang pag-ibig ng Diyos, nawala ang kahungkagan na yun. Itong perpektong pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na hinahanap ng tao sa buong buhay niya rito sa mundo. Buong buhay na naghahanap ang tao, at kapag natapos na ang tao sa kanyang paghahanap at mabatid ang katotohanan, kapag nabatid niya ang pag-ibig ng Diyos, nalalaman niya ang layunin ng kanyang buong buhay at makakapamuhay siya ng may kasiglahan. Nang nabatid ko itong katotohanan, maraming mga pisikal na paghihirap ang sumunod. Dumaan ako sa maraming pagsubok at dalamhati, pero hindi ko pinagsisihan ang lahat ng mga nangyari sa akin. Mula na ako mismo ang nakabatid ng pag-ibig ng Diyos, sinimulan ko nang ipangaral itong katotohanan sa iba, at kahit ngayon, nararamdaman ko na nabubuhay ako ng buong sigla. Dumako tayo ngayon sa unang Pedro, Kabanata 1. Unang Pedro, Kabanata 1. Unang Pedro, Kabanata 1. Unang Pedro, Kabanata 1, talata 22 at 23. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Dito sa talata 22, tinutukoy nito ang tukol sa pagsunod sa katotohanan. Sa tunay na mga salita, ibig sabihin,
nababatid ang katotohanan. Tinutukoy rito ang paglilinis ng inyong kaluluwa sa pagkabatid sa katotohanan. Ang paglilinis ng kaluluwa o ng espiritu ay ang paglaya ng inyong konsensya. Ang konsensya ay gawain ng espiritong nasa inyo. Ang nagdurusa ninyong konsensya, ang inyong konsensya na napagod dahil sa kaalaman sa kasalanan ay kailangan mapalaya ng lubusan. Mga ilang taon na ang nakararaan, naglathala ako ng isang aklat na pinamagatang Conscience Freed. Liligaya lang kayo ng totoo kung napalaya na ang inyong konsensya. Kailangan mapalaya ang inyong konsensya. At kapag nangyari yan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, mangyayari na mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. At kapag nangyari yan, makikilala nyo ang tunay na pag-ibig na namamagitan sa mga taong isinilang na muli. Hindi ito ang pag-ibig na may kaugnayan sa laman. Basahin natin muli ang talata 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sinasabi ng Biblia na kailangan tayong isilang na muli. Ngunit paano tayo isisilang muli? Tinutukoy rito ang tukol sa nasisira at di nasisirang binhi. Kanina, ipinakita ko sa inyo kung paano naging si Jesus ang binhi. Ang binhi. Ngunit, ano ba itong nasisirang binhi? Parehong binanggit nitong talata ang nasisira at di nasisirang binhi. Una sa lahat, ang binhing di nasisira ay ang buhay at namamalaging salita ng Diyos. Naging binhi sa puso ang salita ng Diyos. Ito'y binhi na nahulog sa puso. Ano naman ang binhi na nasisira? Hindi ito ang salita ng Diyos, kundi salita ng tao. Ang mga natutunan ng tao, mga teorya, mga relihiyon, ang mga bagay na binuo ng tao sa kanyang ulo, ito ang mga nasisira, dahil ang tao mismo ay nasisira. Hindi mangyayari na isilang na muli ang tao dahil sa salita lang ng tao. Salita lang ng Diyos ang makakapagpasilang ng muli. Kaya sa sandaling mabatid ng isang tao ang katotohanan sa salita ng Diyos, isisilang siyang muli. Dumako tayo sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 3. Juan, Kabanata 3, babasahin ko mula talata 1. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparaon sa kanya ng gabi at sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Pinuno ng mga Hudyo itong lalaki na nagngangalang Nicodemo ng panahong yun. Kasapi siya sa konseho ng mga Hudyo, katumbas ng pagiging kasapi ng Kongreso kung sa ngayon. Subalit, kahit marami sa mga Hudyo ang hindi naniniwala kay Jesus, itong lalaki na si Nicodemo ay buong pusong naniwala kay Jesus. Naniwala siya na si Jesus ay isang guro na nagmula sa Diyos, kaya hinanap niya si Jesus sa kalaliman ng gabi sa oras na walang makakita sa kanya o makakakilala at nagtapat na siya ay naniniwala. Ngunit, nang magsalita sa kanya si Jesus ng ganito, ang ibig niya sabihin, hindi sapat ang pinaniniwalaan mo ngayon. Maliban na ang tao ay ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ni Jesus na hindi sapat na kilalanin mo ako bilang guro lang. Kailangan mong maisilang na muli upang makita ang kaharian ng Diyos. Namangha si Nicodemo nang marinig niya ito.
May pinag-aralan siyang tao pero hindi niya alam ang ibig sabihin ng maisilang na muli. Kaya tinanong niya, anong ibig mong sabihin? Paanong babalik sa sinapupunan ng kanyang ina ang isang taong matanda na para isilang pauli? Ibig sabihin ng pagiging born again ay ipanganak ng pangalawang beses, di ba? Sa talata 5, may sagot si Jesus sa tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ko balak na ipaliwanag ngayon kung ano ang ibig sabihin nitong talata sa tubig at sa espiritu. Sa palagay ko, habang patuloy kayo sa pakikinig sa ating mga programa, kusa nyo na itong maiintindihan. Sa sandaling mabatid ninyo ang katotohanan, darating sa inyo ang banal na espiritu. At pagdating sa inyo ng banal na espiritu, magiging born again kayo. Pero may isang bagay kayong dapat maintindihan dito. Yun ay, sa mga panahong ito, maraming tao ang hindi nakakaalam kung paano nila matatanggap ang banal na espiritu. Kailangan matanggap ninyo ng malinaw ang banal na espiritu. Kailangan talaga ninyong matanggap ang banal na espiritu. Kanina, binasa natin sa mga taga-Roma, Kabanata 5, Talata 5, kung saan sinasabing, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Paano ba natin matatanggap ang banal na espiritu? Sa ngayon, sa maraming mga simbahan sa Korea at sa palagay ko pati na rin sa iba pang mga bansa, may posibilidad na hindi talaga alam ng mga tao kung ano talaga ang pagtanggap sa banal na espiritu. May kukwento ako sa inyong nakakatuwa. Sa lugar ng Korea na pinangalan ng Gyeongsan Province, may isang bundok na tinawag na Bundok Yongmun. Hindi pa katagalan nang ako'y maging isang pastor. Ipinadala ako sa isang simbahan at ipinamalita ng ilang mga kasapi ang balak nilang pagpunta sa bahay dalanginan ng Bundok Yongmun. Pinag-isipan kong mabuti ang kanilang balak at nagpasya na yamang may espiritual akong pananagutan sa mga taong ito, sasama na rin ako. Sumama ako hindi para pintasan ang bahay dalanginan ng Bundok Yongmun, kundi upang makita kung ano ang nangyayari roon. Nanatili ako ng isang gabi sa dormitoryo at gumising ng maaga pagkatapos ng isang mahimbing na tulog. Pagkatayo ko, may pumasok sa silid. Mga 40 taon na siya. Lumapit siya sa isa sa mga kasama ko sa silid at sinabing hawakan ng kanyang kamay. Kinuha ng kasamahan ko ang kanyang kamay at hinawakan ng ganito. Ilang sandali lang, nagtanong ang bisita, wala ka bang nararamdaman? Wala talaga, sagot niya. Ganun ba? Nararamdaman kong lumalabas mula sa akin ang banal na espiritu. Lumalabas sa akin ngayon ang banal na espiritu. Wala ka bang nararamdaman kahit na ano? Wala namang dapat maramdaman. Pamahiin lang ang ganoong pagtanggap ng banal na espiritu. Hindi ganyan ang pagtanggap ng banal na espiritu. May sinasabi pa na ibang paraan ng pagtanggap ng banal na espiritu. Aawit sila ng himno at sabay-sabay na papalakpak. Nearer my God to thee, nearer to thee. At paulit-ulit nilang inaawit ang isang talata lang nitong himno ng halos 1 oras. Ganoon ang inaawit nila at nakakaramdam sila ng pananabik sa kanilang mga puso. Kinakalimutan nilang lahat ang mundo sa labas at nakatuon na lang sa kanilang mga sarili na naniniwalang nagagawa nilang pag-isahin ang kanilang katawan at kaluluwa. At sa sandaling matapos na ang pag-aawit nila ng himno, sabay-sabay naman silang bibigkas ng panalangin. At mag-uumpisa na silang magdasal ng sabay-sabay at malakas, para silang mga palaka na kumukokak sa tag-init. Kokak, kokak, kokak. Tuloy-tuloy silang nagdarasal ng ganito at parang hindi nahihinto. Nang bigla na lang kinalabog ng lalaki nasa harap ang ibabaw ng pulpito. At ito ang nagpakilo sa grupo na nasa likod na handa nang gawin ang tinatawag na pagpapatong ng kamay. Pupunta sila sa likuran ng isang taong tuluyang nadala sa kanyang pagdarasal at hahawakan siya sa ulo at kabibigla niya ng husto. Kapag nangyari yan, aakyat ang dugo sa kanyang ulo at mamumula ang buo niyang katawan. Ito ang sinasabi nilang pagtanggap ng banal na espiritu. Sinasabi nilang napuspos sila ng banal na espiritu. Pero maling lahat ito. Maling lahat. Hindi ganyan ang pagtanggap ng banal na espiritu. Kapag nabatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos, dumating na sa inyo ang banal na espiritu. Dumating ang banal na espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Akala siguro ninyo na hindi totoo ang sinasabi ko.
Tingnan natin ang ibang talata sa Biblia. Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6. Juan, Kabanata 6, talata 63. Juan, Kabanata 6, talata 63. Talata 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ano ang ibig sabihin kapag sinasabi nitong ang bumubuhay? Isang bagay ang mahalagang maintindihan dito, yun ay bago isinilang na muli ang isang tao, patay ang kanyang espiritu. Ang katotohanan na patay ang espiritu ng isang tao ay hindi nangangahulugan na wala na talaga siyang espiritu. Ang kamatayan ay paghihiwalay. Kapag sinasabi kong patay ang espiritu, ibig sabihin na hiwalay ang espiritu ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang kamatayan ay hadlang ng kasalanan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Subalit, walang alam ang tao sa patay niyang kalagayan. Iniisip ng mga tao na kapag namatay sila, basta na lang sila maglalaho, pero hindi ganyan. Heto ang Diyos at heto naman ang tao. Dapat may ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao, subalit pumasok ang kasalanan at naputol itong ugnayan. Naputol ang ugnayan, ito ang kamatayan. Hanggat hindi nalulutas ang suliranin ng inyong kasalanan, nananatiling patay ang inyong espiritu. Kaya patay itong tao rito. Patay itong tao. Sino ang makapagbibigay buhay sa kanyang patay na espiritu? Dito sa talata 63 sinasabing, ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ano ang ibig sabihin kapag sinasabing sa laman ay walang anumang pakinabang? Hindi mabubuhay ng tinig ng laman ang espiritu ng tao. Gaya ng sinabi ko kanina, ang salita ng tao ay hindi makakabuhay sa mga tao. Gaano man kahusay ang pagkakasabi ng sermon, gaano man kamural ang teorya o ang filosofiya, hindi ito makakapagbigay buhay sa tao. Kaya, paano mabubuhay muli ang patay na espiritu ng tao? Tingnan ang sumunod na bahagi nitong talata. Sinasabing, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ang salita ni Jesus ay espiritu. Kapag nabatid ninyo ang katotohanan sa mga salita ni Jesus, natatanggap ninyo ang espiritu, at yan ay buhay. Kung hindi ninyo nabatid ang katotohanan sa salita ng Diyos, hindi ninyo matatanggap ang banal na espiritu. Punta tayo sa Juan, Kabanata 10. Kabanata 10, talata 35. Juan, Kabanata 10, talata 35. Talata 35. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Tingnan na sinasabi rito, nakakapagtaka. Sinasabing, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Tingnan ang naunang talata, talata 34. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Kapag dumating ang salita ng Diyos sa isang tao, magiging Diyos ang taong yun. Magiging Diyos ang isang tao. Magiging Diyos ang isang tao. Noong mga nakaraang taon, marami tayong narinig tungkol sa New Age movement. Maraming anyo itong kilusan. Ginagamit nito, maliban pa sa ibang mga bagay, ang psychotherapy, pangkukulam, pagpaparating at pagpapaunlad ng sarili, na itinataguyod ang naturalismo, pantheism, at paniniwalang maraming Diyos. Sikat ito sa mga kabataan ngayon at sa unang tingin tila kaakit-akit ang mga pananaw nitong kilusan at parang di magdudulot ng masama. Pero ang pangunahin nitong layunin na nakatago ay lubhang mapanganib.
Ito ay upang ipagpalagay ng tao na siya'y Diyos, na meron siyang pagka-Diyos. Sa katunayan, isa itong panteismo. Ang paniniwala na ang Diyos ay nasa lahat ng mga bagay at nasa kalawakan. Hinihikayat ng New Age movement ang mga tao na maniwala sa Diyos na ito at maniwala na kapag nakiisa siya sa Diyos na ito, magkakaroon rin siya ng lahat ng karunungan, kapangyarihan at kaalaman. Sinasabi ng New Age movement na mayroon na talaga sila nitong karunungan, kapangyarihan at kaalaman at ibinibigay nito sa kanila ang pamamaraan kung paano ito magamit sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga espiritu ng kalawakan. Kapag nagsimula ng mag-isip ang mga tao na sila'y mismo yung mga Diyos, ramdam nila na hindi na sila kailangan maligtas at maniwala pa kay Jesus. Kaya makikita natin na gawa ito ni Satanas. Ang pangunahing layunin ng New Age movement ay hadlangan ang mga tao na maniwala sa Diyos, kay Jesus at sa kaligtasan. At parami na ng parami itong kilusan at palawak ng palawak. Subalit nakatakdang mapuksa sa bandang huli. Malaking kilusan ito na sumasaklaw sa lahat ng uri ng mga gawain, kasama na ang pakikinig sa tinig ng masasamang espiritu. Kung hindi tayo mag-iingat, madali tayong mahikayat sa ganitong uri ng mga gawain. Sa ngayon, ang susunod na henerasyon ng mga kabataan ay diretsyong patungo sa mundo ng ganap na kadiliman. Anong pag-asa mayroon ng ating mga kabataan? Ngunit, ano ang ibig sabihin kapag sinasabi ng Bibliyang kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos? Ang salitang Diyos dito ay hindi nangangahulugang mga Diyos na isa sa mga panteismo. Ibig sabihin mga anak ng Diyos. Kapag nabatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos, isisilang kayo muli bilang isang anak ng Diyos. Ang paraan upang maisilang na muli bilang anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkabatid ng katotohanan sa salita ng Diyos. Dumako tayo sa Mateo, Kabanata 13. Talata 18. Mateo, Kabanata 13, Talata 18. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay, wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay na titisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yao'y nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Dito, binabanggit ni Jesus ang parabola ng manghahasik. Ano ang binhi? Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Mga salita ng langit ang mga binhing na itanim dito sa lupa upang mamunga ang mga tao nitong mundo. Subalit, meron ditong 4 na uri ng lupa. Nasa tabi ng daan ang unang lupa. Ang lupang nasa tabi ng daan ay ang lupang pinag-aapakan ng mga taong paroot parito sa daan hanggang sa mamuo ito at tumigas. Tinutukoy nito ang mga taong pinatigas ang mga puso ng mga aral at paniniwala ng relihiyon. Para rin ito sa mga taong naniniwala kay Jesus sa relihiyosong paraan. Kahit tinatanggap nito mga tao ang salita ng Diyos, hindi naman pumapasok sa kanilang mga puso.
Ang mga ibon na dumating at kumain sa mga binhi ay ang mga dyablo. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay, tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay, wala siyang ugat sa kanyang sarili. Tinutukoy nito ang tao na mababaw ang puso, tao na madaling nagugustuhan ng kanyang mga naririnig, pero sa susunod iniisip niya na wala naman palang kakaiba. Nakikinig kayo sa sermong ito ngayon at marahil ngayon pa lang kayo nakarinig ng ganito at makikita nyo na talagang kawili-wili. Pero kung iisipin ninyong muli, maiisip nyo na wala naman palang nakakaiba. Palatandaan ito na mababaw ang inyong puso gaya ng mabatong daan. Kailangang malalim ng kaunti ang lupa. Sa madaling salita, hindi tama ang lalim ng lupa sa inyong puso. Ngayon, talata 22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na nauukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiini sa salita at yao'y nagiging walang bunga. Yung iba, kapag ngayon pa lang sila nakarinig ng tao na nagsasalita tungkol sa Biblia, ay nawiwili talaga sila at nasisihang makinig. Pero hindi sila makapamunga dahil ang paghahangad sa salapi o mga pag-aalala rito sa mundo, mga alalahaning iyan at iyon ang siyang humahadlang. Sa katapusan nitong parabola, binabanggit ang binhi na nahulog sa mabuting lupa. Tinutukoy nito ang tao na nakikinig sa salita at nakaintindi nito. Kapag nauunawaan ninyo ang salita ng Diyos, darating sa inyo ang banal na Espiritu. Ang pagkaunawa ng katotohanan sa salita ng Diyos ay gawain ng banal na Espiritu. Yan ang ibig sabihin ng pagiging born again. Talagang napakahalaga nito. Dumako tayo ngayon sa Aklat ni Santiago, Kabanata 1. Sa Bagong Tipan. Santiago, Kabanata 1. Talata 18. Santiago, Kabanata 1, Talata 18. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Tingnan ang sinasabi rito. Sa katunayan, kayo ay dalawang tao na iisa. Una sa lahat, isa kayo sa mga nilikha ng Diyos. Kayo'y nilikha na ipinanganak mula sa sinapupunan ng inyong ina. Hinubog kayo ng Diyos. Ang nilalang ay isang bagay na nilikha. Isa kayong nilalang, nilikha, hinubog at dinala rito sa mundo sa pamamagitan ng sinapupunan ng inyong ina. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Pangalawa, may tao na ipinanganak ng Diyos at nabuhay sa loob ng taong nilikha ng Diyos. May kaibahan sa taong nilikha ng Diyos at sa taong isinilang ng Diyos. Sa Hardin ng Eden, isang nilikha si Adan, hindi siya nilikha na isinilang ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi karapat-dapat si Adan na umakyat sa langit nung nasa hardin pa siya ng Eden. Dahil isa lang siyang nilikha. Ngunit, kapag alinman sa taong nilikha ang makabatid ng katotohanan sa salita ng Diyos, isisilang sila bilang mga anak ng Diyos. Ganoon kahalaga ang pag-unawa sa katotohanan ito. At ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin ang Biblia ng ganito. Walang nakakaalam kung kailan o kung saang talata nila nauunawaan itong katotohanan. Kapag naunawaan natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, matatanggap natin ang buhay ng Diyos, isisilang tayo muli bilang mga anak ng Diyos, at mababatid natin ang pag-ibig ng Diyos. Tumutukoy ang lahat nitong mga salita sa iisang karanasan, parehong katotohanan o pangyayari. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaligtasan ng pagsilang na muli na napatawad na sa ating mga kasalanan
na nauunawaan ang katotohanan pero iisa lang itong lahat at pare-pareho. Iisa lang ang tinutukoy nila. Dumako tayo sa Juan Kabanata 1. Juan Kabanata 1, talata 12 at 13. Juan Kabanata 1, talata 12 at 13. Mula talata 12. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Binabanggit din itong mga talata ang pagiging ipinanganak ng Diyos. Pero ano nga ba ang totoong ibig sabihin ng ipinanganak ng Diyos? Sinasabi sa talata 13 na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sinasabing ang ipinanganak ng Diyos. At sa talata 12 sinasabing, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. May isang bagay na gusto kong iparating dito sandali. Maraming mga tao ang nagsasabi sa ngayon na dapat kayong isilang na muli sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesukristo bilang inyong personal na tagapagligtas, pero kailangan na matinding pag-iingat dito. Dahil may mga taong naniniwala na isinilang silang muli kapag personal silang nagpasya na tanggapin si Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Mapanganib ito. Kahit magpasya ang isang tao na tanggapin si Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas, hindi ibig sabihin na talagang tinanggap na niya si Jesus. Ang personal kong desisyon ay galing sa akin, pero sa Diyos nagmumula ang kaligtasan. Ang personal kong desisyon ay hindi ibig sabihin na pumasok na ang Diyos sa aking puso. Kailan ninyo tinanggap si Jesus? Totoo na kailangan natin siyang tanggapin. Tinanggap natin si Jesus hindi dahil sa nagpasya tayo siya tanggapin, kundi nang mabatid natin ang katotohanan sa kanyang salita. Kung titingin kayo sa mga taga-Galasya Kabanata 3, makikita nyo na tinutukoy nito ang nahayag na pananampalataya. Ang nahayag na pananampalataya ay ang pananampalatayang dumating nang mabatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kapag may ganito kayong pananampalataya, natanggap na ninyo si Hesukristo. Naanyayahan siya sa inyong puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang pananampalatayang nagbibigay ng kaligtasan. Mapanganib kapag nagpasya ang isang tao na maniwala, batay sa sarili niyang pasya ang kanyang pananampalataya, gumagawa siya ng personal na desisyon para kay Kristo. Ang ganyang desisyon ay hindi ibig sabihin na tunay lang tinanggap ng isang tao si Jesus sa kanyang puso. Matatanggap lang ninyo ang Panginoon sa inyong puso kung mababatid ninyo ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkapahayag. Maraming mga taong pinapaniwala na ligtas na sila nang makapagpasya sila para kay Kristo, pero dapat ipanganak tayo ng Diyos at hindi ng personal na desisyon. Mapanganib talaga ito.